Brothers and sisters, naghihapon ta sa tuang Multiplying Prayer Life preaching series. And last Sunday, gisgutan ang ikaduhang nga lesson, no, ni Pastor Abal, the right attitudes in prayer. No, our goal for the Multiplying Prayer Life, gusto nato mag-multiply ang prayer life sa matag usa o mag-multiply ang desire sa katawhan sa Dios na makiambit, no, sa pag-ampo nga makaabaton o kanang pagsabot o desire, no, nga moampo yun mahimong prayerful tungod kay nahibaluan nato igsoon nga ang prayerfulness susi kana siya sa tanang panalangin nga naa sa gingharian sa Dios. And last Sunday, Pastor Abal discussed the right attitude. So isugdan niyag tulo. First, the attitude of being submissive to God. No? Sa prayer, mauna siya ang atoang i-manifest pag muampo ta igsoon nga submissive ta diha sa Ginoo. In other words, naatay willingness nga mo-obey sa iyahang gusto. Kay ang bottom line sa prayer is, thy will be done. Mao ginay prayer. Pagtanggalon nimo na, it will change the character of God and it will change who God is. Because if there is no thy will be done or the sovereignty of God over our lives, then brothers and sisters, the God that you are serving is not the God of the Bible. It is the God of the world. The genie God. Na ang bottom line, unsay gusto nimo, whatever it is, it's done deal. It's all for you. Mao na ang kalibutan igsoon. No mo na Dios sa kalibutan. Tanang gusto nimo maoy matuman, ikaw ang sentro sa imuhang desire. But when it comes to biblical prayer and biblical attitude in prayer, being submissive to God is very, very vital. When you pray to God, no, you have this heart and willingness to accept kung unsay gusto sa Dios para nimo, mao gayoy matuman ug mao gayoy tumanon nimo. Amen? No? And then pag imuha biya nang i-manifest sa imong kinabuhi igsoon, ma-change ka. Di ba? Mabago imong kinabuhi. And then mangalagad ka og tarong, muserve ka og tarong. No, muhatag ka og tarong, maging tinud-anay ka nga believer. Kaduha nga attitude nga na-discuss is being steadfast in faith. No, nga praying to God, no, is showing, no, nga naa kay pagtuo sa iya ug kana nga pagtuo di gayud mo give up, di gayud mo surrender, mao nay ginatan-aw sa Dios. Kay usahay bitaw, no, ang prayer sa sugod daghan ang moapil, no, daghan ang makiambit. Pero along the way, pag i-test na through time, gamay na lang ang magpabilin tungod kay na found out gamay ra gyud ay anay pagtuo sa Dios. So kato mga naay tinuod nga pagtuo sa Dios, di gayud mo undang igsoon. No? Kay usahay man gud ang makapaluya sa tao, no, nganong muundang ang tao og ampo kay somehow along the way, grabe ang testing nga kanang moampo ka nga di nimo makuha imong gusto. Di ba? Pag di nimo makuha imong gusto, mawad-an ka gana moampo. Para sa imong pointless ang prayer. Pag ang imong mga prayer requests wala gi-grant sa Ginoo. Mo na isa mo na connected man na siya. So imong pagka-steadfast sa imong pagtuig son apektado sad. Amen? Pero kung naa kay tinuod nga pagtuo, ang sinugdanan, klaro kayo sa imong nga gipanalanginan ka sa Ginoo, giluwas ka niya. Amen? Giluwas ka niya. Grabe iyahang gihatag nga kapasayloan sa imuha. O karon wa lang natubag imong prayer, maundang na ka. Pwede maulaw. Di ba? Wa lang gitubag ang imong prayer niya. Most of the time ang imong ginapangayo kalibutanhon nga butang, blessing, kwarta, trabaho, business, opportunity. Walang gihatag nimo, mangluod na ka, maundang na ka. Yawa nimo ihapang nga giluwas ka sa Ginoo, nga kuwa ka luwasa, pag mamatay ka, mabanggaan ka, nga ang rota diha, Ponsiano padulong kuan. Tapos ang ending maimpierno day ka. Kaingon jud ka, Lord, mahaya na ako oy. Ang akong issue si mga Lord, wa jud mo gihatag ako ang desire nga tagaan ko nimog balay, tagaan ko nimog sakyanan.
Ang ending na impyerno hinuong ko. Di ba? No? So, being steadfast in faith, no, is a very important attitude in prayer. Ikatulo, sincere, no, nga attitude. Nga pag moampo ka, sincero ka, pure ang imong kasing-kasing. Wala kay mga pinahipi nga pagbati ug wala kay panlantaw sa imong kaugalingon nga mas spiritual ka ug mas angayan ka kaysa sa ubang tao. Kay mao man isa sa tendency ana. No? Ganahan ta mo ampo pag kabaluta nga mas labaw ta kaysa sa uban. Ganahan ta mo ampo pag kabaluta nga mas approved ta kaysa sa uban. Mao man example atong Pharisee ug atong tax collector nagampo. Ang prayer sa Pharisee, Lord, salamat nga di ko pareha aning tax collector. No? Yang tax collector unsa yang giampo, di halos ka bukas mata, di halos ka hangad magsige rag dukdok kasing-kasing. Sirag dukdok, di kaduol sa altar. Sabi ng Lord, makasasala jud kay ko. Tapos ang verdict ni Kristo, mas naapay paglaom, na-justify pa tong makasasala kaysa atong Pharisee nga kada adlaw halos magpuyo na lang sa templo. Pero iyang panlantaw sa iyang kaugalingon, mas labaw siya, mas spiritual siya, ug mas angayan siya. No, ug no, kita nato, no, natamay niya ang iyahang kapwa tungod sa iyang panlantaw siyang kaugalingon. So grabe ka insincere. Igsoon. So makita nato tulo, submissive, steadfast in faith, being sincere, importante na siya nga kasing-kasing pag moatubang ta, moampo ta, atubangan sa Dios. Amen? Amen? So nindot kayo. No? Kung tanang believer, una na ang heart. No? Amazing. Revival, mahitabo yun sa Davao. Revival sa church, mahitabo yun. Pag ang tanang katawhan sa Ginoo, una na. So ipadayon nato igsoon ang ikaupat nga tama nga attitude sa pag-ampo is being humble. No? Being humble. No, ang submissive product man na siya sa humility. Pero ato ang emphasize ang humility igsoon para madungag nato. Kaya nasa coverage igsoon nga gusto nato i-emphasize. So ang tama nga attitude pag matubang ka sa Ginoo, humble jud ka. Amen? No? Humble jud ka. No, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, mo ni gingon sa Ginoo sa panahon nga ang iyahang katawhan na puno sa sala, na puno sa korupsyon, ug nagsimba og mga Dios-Diyosan. So gitunglo sa Dios ang Israel. Wala niya gibless. Gubot kaayo ang palibot. Grabe ang korupsyon. Igsoon. So in 2 Chronicles 7:14, mo ni gingon sa Ginoo, then if my people who are called by my name will humble themselves, so klaro kayo, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. This is what we call the revival. Muna'y tawag sa revival. Muna'y tawag sa kanang kabag-uhan, transformation, awakening. Pero grabe kaayo dinhi, gi-emphasize igsoon ang humility. Nga gidiman sa Ginoo sa tanang katawhan niya. No? No? If my people who are called by my name will humble themselves. Mao'y pinakauna nga butang nga iyang gidiman sa iyang katawhan igsoon, humility. Ngano di igsoon na if ang kasing-kasing sa tao na ay humility, daghan kag ma-realize. Diha magsugod ang imuhang personal realization. Daghan kag maamguhan sa imuhang kinabuhi pag pilion nimong magpaubos diha sa presensya sa Dios. Ma-unleash ang tanang understanding. Masabtan nimo unsay katuyuan sa Dios igsoon. Pag naay pagpaubos ang imuhang kasing-kasing, no? Daghan kag ma-realize, daghan kag mga butang na kailangan nimo buhaton para mahimaya ang Dios. O kuyaw kay igsoon, sila niingon ang Dios, if my people who are called by my name will humble themselves, and then humility magsugod, then it will create a desire to pray. Because without humility, you can never pray according to God. Muna'y bara.
Dili ang imong schedule. Dili ang imong mga personal problems in life. Dili ang kalimita sa possession nga naa ka, kwarta nga naa ka, nga mo'y hinungdan na nganong dili ka kaampo, dili ka katawag sa Dios. It's humility issue. Because if you have humility in your heart, according to God, no, you will humble yourselves and then you will have the desire to pray because you realize that apart from God, you are nothing. That's why you ask God. That's why you come to God. That's why you draw yourself to God because you realize, this is humility, humility realization, because you realize that you cannot rely on your strength because many times it proved that it will give you nothing. It will not push you to become a better person. It will not give you the strength to overcome your sinful nature by your own strength, but only by the strength that comes from the Lord. Amen? Humility. Pagpaubos. Makahinuktok ka. Makahunahuna ka. Kailangan ako ang Diyos. Mao nang manawag ka sa iya. Amen? Tao nga dili manawag, tao nga walay panahon mo ampo igsuon. Isa ray problema na, humility. Humility. Nung ka pastor, kanang mga young people pastor ba? Wa jud kay di kay seryoso sa ilahang pagtuo pastor. Kay magsigirag tingsi, magsigirag dula-dula. Humility po ay problema na, pastor. Humility. Pagpaubos. Tanang tao, nga naay problema silang prayer life, their problem is humility. Kaya ang humility igsuon, maghatag na nimo sa imong grabe nga realization nga you are nothing apart from God. Mahadlok ka magunahuna nga kaya nimo mabuhi nga wala ang Dios, nga kabalo ka nga pagmamatay ka, di nimo ma-imagine nga maimpyerno ka, damo nimo kailangan ang Dios. Magkurog ka magunahuna igsuon nga mahurot na lang ang adlaw, mahurot na lang ang semana, mahurot na lang imong kinabuhi, magsigi ka og ingon, wala jud koy panahon, sorry Lord, wala jud koy panahon, sorry Lord, kay busy ko, kay unani daghang kag rason, igsuon. The problem is humility. Garbos tao mo hinungdan nganong di ka musangpit, di ka mudot-dot sa Ginoo. And the next pagyud, if you humble yourselves, you will seek God. You will have this desire to know more about God. You will have this desire, Lord, teach me your ways. Lord, I want to know you more. Mahitabo lang na siya pag naay humility. Igsoon. Makabaton kag desire. Dili ka kontento sa unsay nahibaluan nimo karon, mayon ka, okay na ni, napuno na ako ang utok og kaalam. Grabe na ang ginawali sa matag Domingo. Tama na ni, dugay na ko nga Kristohanon. 5 years na ko, 10 years, 20 years na ko Kristohanon. Ni graduate na ko Bible school. Daghan na kay kog alam, mga conference na apila na nako. Tama na ni, okay na ni. Yang impact ba yan na igsuon? Minus ang pag-ampo. Kay tama naman tanan. Okay naman tanan. Daghan naman kag alam. So wala na kay desire nga musik pa sa Ginoo. More pa. Ug mabito ni failure sa mga nangalagad, labi na sa mga pastor. Kay grabe kaayo na bombard og theology, o grabe kaayo mamuhat, siyempre pastor gud. Di ba kabarog ang simbahan pag walay pastor. Unana nga level nga gigamit, tapos may balaan nimo pag ang usa ka pastor satisfied na kaayo siya sa unsay alam niya, sa unsay ginabuhat niya for the Lord, mamatay ang simbahan along the way, kay ang pastor moundang naman og pangita og magtuon og makaila kung kinsa gyud ang Dios. No? So wala na changes, wala na improvement, as is na. Traditionally, tanan, fixed na. Kay mauna na inaabot, kuyaw na kaayo, so wala na iluna ang mag-seek. Pero unsay rason igsoon? Humility gihapon. The issue of humility. Nahimo ng garbuso kay daghan nag-alam. So di na mo seek sa Ginoo. Kay daghan na kay alam sa Dios, di na mo seek. No? And then,
Ang gingon diri, and turn from their wicked ways. If you have humility, you will realize that you are a wretched sinner. That you are not perfect. That nobody is perfect. Any moment, pwede ka makasala. Any moment, pwede ka mag-fail. Any moment, pwede magkamuritsing o balik ang imuhang kinabuhi. Pag naa ka humility, maunay mong ma-realize. Igsoon. That you are a wretched sinner. That you are not righteous apart from God. That you need God in your life. That you need to repent every day. And if you have that in your heart, humility, you are also repentant every day. It takes humility to realize that you are a sinner. Amen? Ang gingon sa Biblia, if kabalo daw ka, unsay dapat buhaton, tapos wala nimo buhata, nakasala ka. Di ba? Ano gingon sa Bible? Nung ka medyo general kaayo, pastor. General kaayo. Nakabalo ka, unsay tama nga buhaton, tapos wala nimo buhata, nakasala ka according to the Bible. If you have humility, i-reveal sa Ginoo sa imong tanan. Mangutana ka sa Ginoo, di ka magpaasi mura kag Parisi. Pag moampo ka, Lord, salamat Lord, I feel so good, I feel so perfect, I feel so okay. Wow, thank you God. Tapos dito lang ka, and then, period. How about, sumpayan nimo? Lord, lami man jud akong paminaw, nindot kay akong pagpangalagad Ginoo. Pero Lord, i-reveal daw sa kuha, Lord, unsa pay kailangan bag-ohon. That's humility. Amen? I-reveal, Lord, unsa pay kailangan bag-ohon. I-reveal, Lord, unsa pay kailangan i-improve sa kuang kinabuhi, sa kuang panghunahuna, sa kuang pagpamulong, sa kuang mga actions, Lord. Reveal it to me, Lord, so that I can repent. Humility. Muna ningon Ginoo, if my people who are called by my name will humble themselves, it's very important. Because if there's no humility, you will never realize that. You will never. Because most of the time, the human mind is always, you want to feel good, you want to be always justified, and you always have reasons to make yourself good. To the point, in front of a holy, righteous God. So kung wala humility, di ni mo na makita nga daghan pa rig ayuhunon sa imong kinabuhi. Amen? No? Pag wala humility, daghan pa rin kailangan i-improve. Daghan pa rin kailangan i-change, igsoon. Munang importante kay ni siyang nga character, kani nga attitude in prayer, kay diri magsugod ang tanang breakthrough. Nga giingon sa Bible, diri magsugod ang tanang panalangin nga gipromise sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, na arang kanindot nga di nimo ma-imagine unsa kanindot ang langit, unsa kanindot. Nindot kayo ang plano sa Ginoo, pero ma-useless ang tanan if walay pagpaubos sa kasing-kasing sa mga gitawag sa Dios. Amen? No? Humility. No? It will unleash, it will unlock, it will open the doors of heaven, and then you will realize many things. And the good thing, igsoon, ang impact, tinuod nga revival, mahitabo sa syudad sa Davao. Amen? Imagine na, so GMC, yes, gamay rata. Pero imagine nagtanang matag-usa sa inyo ha, pag mo atubang mo sa Ginoo, mo ampo mo, na ay pagpaubos sa inyong kasing-kasing. Grabe magmaya, grabe maglipay ang Dios ni Ana. Kay makastorya siya sa imuha, o klaro, mas mapadayag niya sa imuha, o klaro, unsa ang mga butang nga kailangan nimo bag-ohon, unsa ang mga butang nga kailangan nimo improve, o paunsa pa jud ka, mas magamit sa Dios aning sudara. Mahitabo na, imagine, grabing revival. Promise sa Ginoo, He will forgive the sins of His people and He will restore the land. So, ang pasabutan na ito. Ang hitsura sa nation, ang sa hitsura sa Pilipinas karon, grabing corruption, di ba? Flood control, issues kwarta, issues sa mga ghost project, no, mga prominent na mga tao, mga involved, even mga church leader nga into politics na damay na appeal sa lista. Grabing corruption. Muna yung image sa Pilipinas karon. Muna ang ubang country pag mo donate, diskumpiyado sila. Kung gamiton bagtarong sa mga politician, unana ang imahe sa Pilipinas karon, hugaw kaayo. Pero kabalo ka igsoon.
Dili na sala sa mga unbeliever. Sala na siya sa mga anak sa Dios. Because the judgment of God will start in the household of God. So grabe gina-challenge ang mga anak, grabe gina-challenge ang simbahan nga magtinarong, maging tinud-anay. Kaya nga naman, wala dito sa hope nga mausab ta ng tao ng mga unbelievers nga naa sa politics. Wala diha ang hope. Ang hope is mausab ang katawhan sa Dios nga kada Domingo nagasimba, nagaampo. Gusto sa Dios nga mausab para ang panalangin mo kaylap sa tibuok Pilipinas o magkabaton og tinuod nga revival. Sa simbahan na magsugod igsuon. Pero kung ang simbahan mag-fail, kay hambugiro na kayo, ang mga kasing-kasing garbuso na kayo, tungod sa kaalam, tungod sa kahibalo, o tungod sa mga rason-rason sa tao, wala na iluna. Kita nimo ang evidence sa tibuok nation, city, walay panalangin para sa ilaha. God cannot restore the land if His people will not humble themselves. Amen? Amen? Thoughts to keep. Humility is the beginning of a true prayer that God wants to hear. Unay sinugdanan ni son. Gusto ka madungog ka sa Ginoo, paubos. Ang kunang nga garbuso ka. Kaya na nimo? Tagsarang tao kaya na ba? Ngayon nga, Lord, grabe, garbuso kay ko, Lord ba? Puno garbo akong heart, Lord. Na ako'y ma-feel nga garbo, Lord. Oh, tinood mo na sa igsoon. Oh, unay sinugdanan. Gusto ka breakthrough, mo-grow ka spiritually, magamit ka sa Ginoo, magsugod ka diha, moangkon ka nga garbuso ka. Sinugdanan na sa tinuod nga pag-ampo. Kadua, when you pray with humility, you position yourself under the grace of God. No? This inspiration from James chapter 4 verse 6. Nagingon sa Ginoo, God gives grace to the humble. Ang grasya sa Ginoo naa sa mga tao nga naay pagpaubos ilang kasing-kasing. So when you pray with humility, you position yourself under the grace of God. Klaro kayo ang gingon sa Bible. God opposes the proud. Nga naman, kaya ang tao nga garbuso, wa gayud siya ay mabuhat, masimpag gamhanan siya. Ay isa lang diya mabuhat niya. Nga kanang klaseng nga tao nga naay kasing-kasing sa pagkagarbuso, isa ray mabuhat sa Dios. In the day of judgment, iyahan ng kunis-kunison o iyahan ng lumpugon, iyahan ng gubon didto sa impyerno. Maura yun ay mabuhat sa Dios ang mga taong garbuso. Bago siya mabuhat? Anything. Because it will become useless. Masig unsa pa kanindot ang wali. Masig unsa pa ka-power ang wali. Masig pag ang wali nga apil ang mga bangko na speaker. Nga mo-vibrate ang bangko pag moingon ang pastor nga mangisog ang pastor, mo-vibrate ang bangko. Grabe power. Masig naon pa nato na. Masig punoon pa natong sound system dire. Pag walay pagpaubos igsoon, everything is useless. Amen? So when you pray, you position yourself under the grace of God. Grasya, gikan sa sugod nga giluwas ka. Grasya, in the middle sa imo ang sanctification. Grasya, nga nag-realize ka. Grasya, nga sa katapusan, Kristiyano gihapon ka. Ikatulo, a humble heart is the healthiest landing site of divine providence. Landing site. Healthiest landing site. Muna nga klase nga kasing-kasing nga gusto panalanginan sa Ginoo, kay sure ang Ginoo nga pagpanalanginan tubago ng mga pag-ampo, dili siya mahiwi, dili siya mahimong ambugiro, o dili siya mahimong self-dependent person. Muna nga klase nga kasing-kasing. No? Nindot kayo panalanginan. Kung maunay panalanginan, i-bless sa Ginoo. Kaya mga tao nga dili mo subay sa humility, na ay panalangin sa sugod, pero ang ending sa kinabuhi, dili na bless nga kinabuhi, kaya nahimo mang garbuso tungod sa mga panalangin ngayang nadawat. Nahimo mga bugiro. Nagampo og sakyanan, sa dihang nanay sakyanan, di nakasimba. Nagampo og balay, kaya ang balay nga gipuy-an, tulo. So, sahay, basa ang mga sinina, di kasimba. So musimba yun, bahalag basa, bahalag baho ang sinina. Pero sa diyang nanay balay, di nakasimba kay masinag panglimpyo og balay. Tao ba?
Lord, i-bless ko, Lord, panalangini ko, Lord, gamito, tanang panalangin, Lord. Lord, wala dyan ko'y kwarta, wala ko'y bank account. So, i-bless ka sa Ginoo, gitagaan ka ang kwarta, wala kasimba, kaya dagan magkwarta, masilaglag-lag. Amen? No? So, ang heart nga na humility, maunay tanawon sa Ginoo. Pag mapanalanginan, nindot kay igsoon. Kaduha, nga attitude. No? First, you are humble when you pray. Second, you are persistent. No, dool-dool ni siya sa steadfast in faith. Pero ang emphasis na to faith. At ang emphasis diri, ang attitude, ang character, nga di gyud mo undang, di gyud makapoy, mo ampo. Maunay gusto makita sa Dios sa iyang katawhan. Luke 18 verse 1 to 8, this is the parable of the persistent widow. Familiar ta ani. Nga nayo sa kawidow nga naagrabyado, naa siya'y kaso, naay nagbuhat sa iyaha og dili mao. Munang niduol siya sa usa ka judge, ug ang judge corrupt, unjust. Walay kasing-kasing sa mga tao nga uyamot susama niya. Pero walay choice ang widow, niduol gyud siya sa judge. So unsay iyang gibuhat according to Jesus in verse 18, no, the purpose is to show that they should always pray and never give up. In verse 2, there was a judge in a certain city, he said, who neither feared God, ungodly, nor cared about people. A widow of that city came to him repeatedly, saying, give me justice in this dispute with my enemy. The judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people. Mao na nga judge ang iyang giduol. Wa siya'y pakialam sa Diyos o wala siya'y pakialam sa katawhan. But this woman is driving me crazy. Mura na doon siyang mabuang. Sigig panuktok, sigig panangpit, sigig panawag. Oy, Judge, tabangin ako. Bahala ka rin, bayana ka. Pagkasunod taon-taon, Judge, tabang, bahala ka. Samot tang na doorbell. Allah, ting, 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 ting. Mauna ka to ng babae. Ay na, abri. Basig lasada. Dili. Ito ng babae. Balik-balik ko. Tanaw. Itong babae nga pulag nga bil. Dagpayong. Samok kayo na siya. Sagdi ilang na. Hantun sa na. Crazy na yun siya. This woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice. So, nag-compromise ang unjust judge. Because she's wearing me out with her constant request. Nakapoy na siya, sigig, balingugngog na kayo, kada-adlaw, di na siya katulog og tarong, na insomnia na siya. Itaas na yung BP. No? Siguro kulang na lang, ma-hospitalize ka. Mas labaw pa ng, arang-arang na lang ma-hospitalize ka kaysa mabuang ka. No? So, nakapoy na siya, sigig paminaw, aning bayhana. Dili out of love, ha? Sa kakapoy. Then in verse 6, then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. No, unjust siya, wasay pakialam sa Dios, wasay pakialam sa tao, pero at the end, nibuhat siya unsay tama para sa babae nga nangayog tabang sa iya. So don't you think God will surely give justice to His chosen people? Who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? Okay, no? Being persistent is all about faith also. Pero grabe kaayo gi-emphasize ni Kristo, unsay gahom anang muampo ka nga di gyud ka muundang o di gyud ka makapoy. Gi-emphasize ni Kristo nga even ang secular world, even ang tao nga unbeliever, ungodly, ug walay gugma siyang isig kaingon, pag naay tao nga dili mo undang og pangayog tabang sa iya, which is part man sa iyang trabaho, judge baya siya. So nagsigi og sangpit sa iya, makaluluoy nga tao, pero wala gayud makapoy mo sangpit mo duol, wala gayud na ulaw nga ikapila siya gi-reject pagkaugmang buntag, nakusga na sad, muadto na sad sa balay sa judge, mangayo na sad, i-reject na sad. You imagine that kind of person. No, that person looks like foolish and crazy. Pero, i-appreciate sa Ginoo. At the end, ang tao nga walay pakialam, ang judge nga walay pagtuo sa Dios, ang judge nga walay gugma siyang isig kaingon, na usab ang hunahuna,
og nihatag og pabor. Ang pasabot ni Kristo, kung kato gani nga unjust nga judge at the end, nihatag ganig maayo nga verdict, og napanalanginan ang usa ka widow nga ikapila niya gi-reject. How much more that you have a loving, a very good, compassionate, righteous God. Muna nga attitude. Ang gusto ni Kristo i-relay sa mga followers. Ang gusto ni Kristo i-relay sa mga disciples. Nga moabot sila sa ilang prayer life. Nga di sila magunahuna nga nakapoy na sila. Nga di sila mangwenta, pila na sila kaadlaw nagampo. Pila na ka-fasting ang ilang gibuhat. O di sila mangwenta sa tanang sakripisyo nga ilang gibuhat sa pag-ampo. O nagpadayon gyud sila, wa gyud sila nakapoy, matag adlaw, same prayer, same concern ang ginalay down for first year, second year, third year, 5 years, 7 years, 10 years, 20 years. Di jud ka makapoy og ampo kay kabalo ka, kaila ka kinsa ang Dios. Kabalo ka unsa siya katinuod o kabalo ka nga maluluyon ang Dios. Amen? No, una nga klase nga attitude sa mga Christians na gusto sa Ginoo i-manifest. Kaya ang gingon ni Kristo ganito, kuya gani kayo. But when the Son of Man returns, so in other words, na mga pag-ampo igsuon nga dito na matubag, mubalik na si Kristo. Na kay mga pag-ampo, a never-ending prayer, nga dito na maabtan ka sa pagbalik ni Kristo. Ug ang iyang tan-aw sa imuha, ug ang iyang pangitaon, naabay tao nga naay pagtuo sa iya. So it's not just about receiving favor when you pray. It's all about you are persistent until the end because you know that your God is real. It is the God of all truth, is the God of all justice, is the God of all blessings. And every single day when you pray, it's worth it. It's counted. Kaya pag mabalik si Kristo, muna yung tan-aon. Muna ang mga tinuod nga believers, pag mabalik si Kristo, dili sila ma-surprise susama sa mga tao nga naa sa kalibutan. Di ka ma-surprise. Ano naman? Because you are so prayerful. And then when Jesus comes, then here we goes the answer to all your prayers. Amen? No? In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Apostle Paul said, never stop praying. Never stop praying. Be persistent. Never stop. Don't be tired praying. Ayaw og kakapoy moampo diha sa Dios. Labi na pag ang imuhang prayer na ikalabutan sa kaluwasan sa imuhang pamilya. Gusto nimo imong papa nga palahubog maluwas. Gusto nimo imong mama nga chismosa ug leader sa mga marites maluwas. Gusto nimo matarong ang Christianity sa imong ginikanan. Gusto nimo ang imong pamilya mo duol sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo. It's all a very pure prayer. Nindot man kayo nga prayer igsoon. So encouragement sa Bible, never stop praying. Be persistent. Kana nga attitude, buhata igsoon. Be persistent. No? Thoughts to keep. If persistence changed the mind of the unjust judge, and he did the right thing, how much more the ever righteous and good God, who is very willing to give us what is good for us. Amen? Logic na siya. That's the logic of Jesus' parable. No? Second, we are persistent in prayer, for we know that God is real, and that He listens, and that He is very able to bless us. Munang di ta maundaw ampo, amen? No, kay kabaluta, kailata nga tinuod ang Dios. Tinuod ang Dios. Mutanaw ka sa ubang relihiyon igsoon, grabe. They are very religious. Mga Buddhist, grabe ang pag-meditate. Grabe ang pag-yoga, pag-meditate, mga Buddhist na mga missionaries. Naganay uban sila sobraag meditate sa cave.
nga namatay na lang sila, nalimtan sila, nga naaday sila dito. Na-preserve sila. Grabe ilang pag-seek of the unknown. Grabe ilang pag-beat sa ilang flesh o silang mind. Just to know, just to reach the awakening. Nga ilang desire. Mga tao ni siya nga wala espiritu sa Dios, mga tao ni siya nga wa gyud kailaon sa ang tinuod nga Dios, pero grabe ka extreme ang ilahang desire sa lugar sa Mecca, kana ilahang pilgrim, kada pilgrim nila daghag mga matay. Kabalo ba mo ana? Kanang pilgrimage sa mga Muslim, no, nga magunit sila og pisi didto, magbira-bira sila kay gusto sila makaduol atong bato nga itom nga ilang halukan. Kay maotoy spiritual goal nila. No, tuyok-tuyukan nila daghag nga matay igsoon. They sacrifice everything, money, even ang ilang trabaho, tapos ang ilang kinabuhi just to touch the black stone. No? And so we Christians, we are challenged. We are challenged by God. No? Jesus said, saying ni Jesus sa mga followers, if your righteousness will not exceed the righteousness of the Pharisees, you cannot enter the kingdom. Sa sabot ni Kristo, kung ang mga Pharisee, religious, hypocrite, sablay kayo atubangan sa Ginoo, and they are very religious, if you are a born-again Christian, you will go beyond what the Pharisee did. And you will do things that the Pharisee cannot do. Wala na sa igsoon. Mo na logic. No? Nagisaway sa Ginoo ang mga Pharisee, tapos sa mga born again, pag itandi sa binuhatan sa mga Pharisee o being religious, sablay ang mga born again, that is not the design of the Spirit of God living in the life of a born again believer. If you have the Spirit of God, if you are born again, kanang gipangbuhat sa mga Pharisee nga nagpa-feel good lang sila, snack ra kay na sa imo kay born again ka, na kay espiritu sa Dios, na kay mabuhat nga di kaya sa mga Pharisee, unsa ang mamatay for the Lord. An exploit for the kingdom of God, to preach the gospel without compromise. Bisag unsaon ka og persecute, di jud ka muundang, di na kaya sa mga Pharisee. Amen? No? So unsa na lang ang being persistent in prayer. The last attitude that I want you to note today. First, atong i-discuss, humility. You are humble in your prayer. You are persistent. You never give up. Di jud ka makapoy. Ampo jud ka matagadlaw. And then, you are grateful. Mapasalamaton ka. Importante ni sa igsoon. Nga ang usa ka believer, na siya'y kasing-kasing nga mapasalamaton. Kabalo magpasalamat sa Dios. Nagapasalamat consistently. Attitude na siya nga gusto makita sa Dios. No, in Colossians chapter 4 verse 2, ningon si Apostle Paul, devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Muna command ni Apostle Paul sa mga believers, no, mga Colossian believers, devote yourselves to prayer. Now, when you say prayer, it's a personal prayer and it's a corporate prayer. Devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Importante nga lamas sa pag-ampo nga ang kasing-kasing sa usa ka ni ampo naa siya'y kasing-kasing nga mapasalamaton. You are thankful. Pag wala na si mga kasing-kasing igsoon, grabe ka bitter imong kasing-kasing, kay ang pagpasalamat manggod igsoon, maghatag ka na og luna si mga kasing-kasing, nga dili ka kaingon, nga dili ka bless at tubangan sa presensya sa Dios. Ang tao lang nga naay mapasalamaton nga kasing-kasing, siya lang ang makarealize nga bisan pa man sa kapobrehon, bisan pa man sa kawadon, bisan pa man sa problema aning kinabuhia, di nimo ikalimod nga gipanalanginan ka sa Dios. Mao nang magpasalamat ka. Amen? Unay thankful, grateful heart. No? And 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, it says here, according to Apostle Paul, be thankful in all circumstances. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus.
Ang ingon ni Apostle Paul, be thankful in all circumstances. Wait, Pastor, in all circumstances? Magpasalamat ka kay nakakaon ka. Yes, Pastor, that's good. No, pasalamat ka. Apil lang wa ta kakaon, magpasalamat ta. No? So ipasabot anang be thankful in all circumstances. Pabor o dili pabor, lisod o dili lisod. Unahin sa igsoon. Nayo sa ka-missionary, basa po na ako nga article. Nayo sa ka-missionary, sa ilahang lugar, grabe yun, pag mag-snow, pag winter, kaingon jud grabe jud kalisod ang kinabuhi. Imagine mo na. No? Dili sa Davao mo ulan lang, mahadlok ka niya mga pastor. Ulan ka lang, born again kami, simba mo. Lungog mo na sa Facebook, ulan ka lang. Grabe ang mga pastor kayo, labi na sa G12, hadlok jud sila ng ulan, fight yun ng ulan. No, sa GMC, wa mo jud ta nagaon-ana yun. Ang amoa, kinsay mo simba, maura di panalanginan sa Ginoo. Problema na nila. Problema na nila. No? Basta makabayad tas renta, glory to God. Basta na ang worship team, pag wala kulang ang worship team, why worship team, magsimbar ta. Ana rin yun among may ni Pastora. No? So wag yun nag-iingon na ng ulan ka lang, Christian kami. No? So, nayo sa ka-story, grabing snow, winter. So, grabe kalisod. Snow, daglisod ang mga dalan, di ba? Askan tugnawa. Tapos, naguna-huna na daw siya, kaysa may nagsulat sa article. Unsa kay ingon sa pastor aning, grabe man yun. Grabe man yung kalisod yun. Lisod kayo mo simba, lisod kayong kinabuhi. Tanan, naglisod yun. Pag winter, ayaw yun mo pag ingon nga, Lord, sana, let there be white Christmas. Ayaw yun. Daghag mga matay. Number 1, kung nagpuyo sa ilalom sa mga tulay, mga nagpuyo lag barong-barong, mga matay na sila pag mag-winter diri sa Pilipinas. Pag grabing katugnaw, imagine na, niadto lang gani ta nag-test drive ta dito sa Buda gani nga wa nagdalag jacket ang atong driver. Kaingon gud siya, grabe diri, Pastor. Ang sabaw sa bulalo lagi. Igo ra pagtagpa sa lamisa ng gawas na mga sebo. Kay way undang ang huyop sa hangin. Hindi mo ma-imagine, magdugay ka na itong 30 minutes, sige ka buga-bugahan. Aircon nga way hunong-hunong. No? Lisod kayo. So, naguna-una siya. Unsa kay ingon sa pastor nga maayo rong panahon na, no? No, saan ka niya pagpasalamat sa Ginoo? No? Na-curious siya ba? So, naghampo na ang pastor. Pastor, Lord, salamat. Salamat? May pasalamatan aning pastor. Salamat, Lord, nga dili permi on-ani. Dili permi winter, na usahay summer. Kaingon sa bitaw, no? Plakpakan na to ang Dios. So, perspective sa usa ka tao nga mapasalamaton. No? You are thankful in all circumstances. Masig nagkalisod, makita nimo nga maayo gihapon ng Dios. Amen? 1 Timothy chapter 2 verse 1. No, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Ano, it's talking about the government authorities. Ang ingon din Ikson, be thankful, thanksgiving be made for all people. Grabe ginatudluan sa Ginoo, nga even ang mga katawhan, apil ang gobyerno, maghuna-huna ka, nga magpasalamat tungod sa ilahang mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Karon ba makapasalamat ba ta ana? BBM, Lord, salamat ang BBM. Lord, saldi ko, Lord, akpununo na, salamat ta sa iyaha, Lord. Lisod kayo tanaw, no? Lisod tanaw. Pero even though they are imperfect, government officials, whether Duterte, BBM, unsa nga klase nga government officials, makita nimo nga, dili perpekto ang ilang pagka-leader, politician. Pero di nimo ma-deny nga gipili sila sa Dios, unya gigamit sila og naay mga tao nga napanalanginan. Amen? Ngayon ka, di kakauyon sa mga Duterte, isog ra kaayo, pero naka-benefit man pug ka silang kaisog. Amen? Nakaon man sa gaglugaw. Diba? Aros kaldo. No, usa pa ng mga panalangin diya. Di ka kaingon nga zero. Wa sila gigamit sa Ginoo. Munang ang perspective, pag unanay mong mindset, grateful ka, pag muampo ka, mutanaw kasi mong papa nga palahubog, unsa man ako pasalamat ani akong papa nga bulay og manggayo. Palahubog mangdako. Una ka, Lord, salamat sa akong papa kay kung dili tungod sa akong papa, Lord, di ko maanak. Amen?
Amen. Nabay maanak diri nga wagi papa. Di ba? Wala man gyud. Depende na lang kung anak ka sa liking kawayan. No? No? Brothers and sisters, that's the perspective of a grateful heart. Thanksgiving be made for all people. Makita nimo ang panalangin, makita nimo even ang himaya sa Dios sa mga tao na maskin pag unbeliever ayuhunon ang kinabuhi, makita nimo nga pinagi silang kinabuhi, gigamit sad sila sa Ginoo, mao nang naa kay rason nga magpasalamat. Amen. So makita nimo ang shaping sa character sa usa ka believer. If you are a grateful heart, you will never become a fanatic of politics. Nga pagkontra sa imong politika, wa lagi ayo tanan 100%. Ayaw sad. Amen? Tudluan ka sa Ginoo nga magpasalamat ka sa kalaban sa politika. Oh, nga labahin-bahin man gyud ang Pilipinas ron. Pero while nagabahin-bahin, while lain-lain ang mga politika, while lain-lain ang issue, nagpadayon ang panalangin, ang ayuda, ang gobyerno, ang system, ang SSS, ug tanang serbisyo sa gobyerno, nagpadayon kaluoy sa Ginoo. Kay kinsay maapektuhan sa politika? Mga pobre gihapon. Ang inyong kalaban ng mga politisan, hayahay kay kinabuhi igsuon. Hayahay kay kinabuhi, daghan kay luxury cars. Katong inyong ginadakop karon ginapangita nga si Zaldico wa naman sa Pilipinas, hayahay kay tuglay po. Oh. Pero kinsay alaot ang mga tao. Kung dili mo dagayday ang panalangin sa Dios. Amen? Munang mapasalamaton ta. Amen? Huh? Thoughts to keep. A grateful heart always finds a reason to become joyful in all circumstances. Timanin niyo na. Huh? If you have a joyful heart, if you have a thankful heart, if you have a grateful heart, no, pirmi jud ka makita og rason nga magpasalamat sa Ginoo. Amen? No, even nagka-cancer ka. Pastor, grabe cancer. Stage 4. Na nakay taning, napaka ikapasalamat ana. Di daw, una mo. Sumay pasalamat nimo. Salamat ka. Nga maskig na nakay taning, hopeless na ka, naagi hapoy nurse nagatiman nimo. Di ba? Ay ang point ana. Na naman kay taning, usa pay point nga sige kag pakanon pa imnog tambal. Kanang tambal na ihatag sa imo, ihatag na lang sa uban nga walay taning. Kaning room nga gi-offer sa imo ha, ihatag na lang sa uban nga tabangonon nga narito sa SPMC, di ba? Naglaray lang na di wa man to sila taning. Pwede pa man to sila matabang. Nakuha ninyo ang point? No? Salamat ka nga nay nagatiman kung if you have that kind of situation. And at the same time, pasalamat ka nga Lord, na nakoy taning Lord, 3 months na lang daw, ingos doktor, wow, hapit na ta magkita. Pwede ba na? Blessing ba na igsoon? Amen? Ang blessing diha, kabalo ka nga, no? Kung sa'y blessing importante diha, bago ka mamatay, if that is the situation, nakaandam ka. Dili ka pariha sa uban nga nisakay og uso-uso gikag turil. Grabing alay kis-ikis ang dalan na disgrasya na bangga dito pa manawag, Lord, Lord, tabang, tabang. Tapos pag abot sa dihang namatay, Lord, Lord, Lord. Ang tubag, wa ko kailan ninyo. Sabta na to na igsoon. Wa sila kaandam, namatay sila. Tapos ikaw naaka sa situation nga makaandam ka. You see that perspective, no? Being thankful to the Lord in the midst of crisis is an act of great faith. Great faith na ison. Di na siya simple lang, murag pa-cute-cute lang attitude. Kay dili tanan, even pastors, daghan mo ni issue sa mga pastor. Nganong ma-depress? Nganong mo give up sa pagpangalagad? Kay niabot na silang pagpangalagad, pag moampo sila, di na sila mapasalamaton. Di wala na sila nalipay sa unsay naa sila o unsay naa ang simbahan. Magsigig na compare sa simbahan. Magsigig pangihap. Unsay wala nga nag-exist sa simbahan. Nahimong unhappy. Ang bottom line, dili na mapasalamaton. Una nakapoy, pag-serve. So nawad-ag pagtuo. So kanang thankful ka, nanakaan ang attitude, Igsoon, God is affirming you. You have a great faith. Amen? Nakakay great faith. Maski nagkalisod ka, pasalamaton ka. No? Katulo, katapusan. Because you are grateful always, you will never lose
sight of God even in your darkest hour. Because you are grateful, you will never lose sight of God. Always nimo makita ang Dios. Always nimo makita nga nagapamuhat ang Dios. Tungod kay mapasalamaton ka. Kaya ang bottom line sa usa ka kasing-kasing nga mapasalamaton, grabe kay ka manghihap sa tanang panalangin nga nahatag na. Amen? Dili sa mga panalangin nga wala pa. Kay mo ni failure sa mga alagad sa Ginoo. Dito manghihap sa mga butang nga wala pa nag-exist. Nga wala pa niabot, magsigig panghihap. And the more you count all those blessings nga wala pa nag-exist sa imong kinabuhi, the more mo huy-huy ang imong abaga, the more ka ma-dishearten, the more ka ma-discourage, o the more ka makapoy mo ampo. Baliktad ang ripple effect. Pero pag magsigi kang panghihap, nagipanalangin ka sa Ginoo, makakaon ka, matag-adlaw, makabayad ka og tuition, makabayad ka og bill, unsay naa ka, nakay sinina, maski dili bag-o, pero okay ra. Nakay cellphone, iPhone 3. Na ba iPhone 3? Katawagay ko kay gabi, na-realize na ko ba? First cellphone ako ng iPhone 7. Tapos, next sa iPhone 7 is iPhone 12. Kulayo sa generation, no? 7 and 12. Na pagpalit sa iPhone 12, naanay iPhone 16. Ko grabe layo ano. Pero blessed kaya pong kayo ba no? Kay skigdaan na kayo. Outdated na nga mga phone. Nindot kaya pong kayo. No? Kaya nga perspective, magpasalamat ka. No? Mapasalamaton ka. Basta pag outdated, sabi na mo, pero na-enjoy mo ang panalangin, you thank God. You have all the reasons. You will be restored. You will be strengthened every day to come to God, to pray to God every day. Di ka makapoy. Nga naman, kayo mong kasing-kasing na napuno og pasalamat. Amen? No? Word to remember. Having all the right attitudes in prayer is necessary to experience the power it can bring. If there's humility, persistence, and gratitude in our prayer life, we can be sure that God's grace will never fail to meet our very need in all circumstances. Amen? Amen. Let us all stand.